Nagpadala si Trump ng nuclear submarine sa Gibraltar at inilantad ang kinatatakutan ng revolusyonaryong gwardiya. Inilagay niya ang krisis sa Iran sa bagong antas ng presyur militar sa ilalim ng dagat. Ngayong Martes, ikalabindalawa ng Mayo 2026, lalong dumakas ang tensyon matapos ang mga ulat na inilipat ng Tehran ang maliliit na submarino upang subukang takutin ang mga barko sa kipot ng Hormuz. Ang tugon ni Trump ay dumating sa ibang antas. Ipinakita ng Estados Unidos ang Ohio-class ballistic submarine, isa sa pinakakinatatakutang sandata ng puwersang pandagat nila. Kung gusto ng revolusyonaryong gwardiya na dalhin ang digmaan sa ilalim ng dagat, tinanggap ng Washington ang hamon at naglagay doon ng puwersang hindi kayang tapatan ng Tehran. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon. Ayon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad ni Milson Alves. Kumpirmado ng Estados Unidos na isang submarino na may dalang ballistic missiles ang dumating sa Gibraltar noong ika-10 ng Mayo, 2026. Kapansin-pansin ang pampublikong pagpapakita. Kadalasan, ang ganitong submarino ay lihim na kumikilos dahil ang lakas nito ay ang kawalan ng katiyakan kung nasaan ito. Kung pinapakita ng militar ng Amerika ang ganitong galaw, ito ay mensahe, hindi ka pabayaan. Ang pagdating sa Gibraltar ay pagpapakita ng kakayahan, flexibility at suporta sa mga kaalyado sa NATO. Sa krisis kasama ang Iran, tila ito ay isang kalkuladong babala. Hindi lang pinalalakas ni Trump ang mga barko, kundi pinipressure din niya ang mga lugar na ginagalawan ng revolusyonaryong gwardiya ng palihim. Sinusubukan ng Iran na ipakitang kontrolado nila ang Hormuz, pero alam ng revolusyonaryong gwardiya na hindi nila matutumbasan ng lakas ng hukbong dagat ng Amerika sa direktang labanan. Kaya, namumuhunan sila sa asimetrikong digmaan gamit ang maliliit na sasakyang pandagat, minang pandagat, drone, mga missile sa baybayin at mas maliit na submarino para lituhin, antalahin at takutin. Hindi sapat ang mga kagamitang ito para talunin ang makapangyarihang hukbong dagat ng Estados Unidos sa direktang labanan. Pero maaari silang magbanta sa mga barkong pangkargamento, mga tanker ng langis at mga eskorta. Tumugon si Trump sa krisis sa pamamagitan ng pag-alis nito sa entablado ng banta at paglipat ng presyon sa mismong lugar kung saan gustong manggulat ng Tehran. Mahalaga ang Gibraltar dahil nasa bungad dito ng Mediterranean sa pagitan ng Atlantiko at rutang nag-uugnay sa gitnang silangan sa mahahalagang daang dagat. Ang presensya ng submarinong balistiko ay hindi nangangahulugang anunsyo ito ng nuklear na pag-atake. Ipinapakita ng Washington ang abot at kahandaan nila sa gitna ng mahinang negosasyon bilang politikal at militar na presensya. Malaki ang epekto nito sa Tehran. Ipinakita ng revolusyonaryong gwardiya na kaya nilang kumilos, magsara, magbanta o manira sa Hormuz mula sa ilalim ng tubig. Tumugon ang Estados Unidos sa pamamagitan ng isang hakbang ng diswasyon na hindi kailangang magpaputok para baguhin ang pagtataya ng kalaban. Sinipon ni Trump ang kanyang National Security Team noong Mayo 11 para talakayin ang susunod na hakbang laban sa Iran. Tinalakay ang mga bagong aksyong militar, pagpapaigting ng presyon sa programang nuklear ng Iran at muling pagpapatuloy ng proyektong kalayaan para mag-eskorta sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Dinaluhan ng mga pangunahing lider sa seguridad at depensa ang pagpupulong habang humihina ang kasunduan sa Tehran. Sunod-sunod ang mabibigat na pangyayari. Una, lumabas ang balita sa maliliit na submarino ng Iran tapos kinumpirma ang presensya ng submarino ng Amerika sa Gibraltar. Pagkatapos nito, tinalakay ng White House paano dagdagan ang presyon. Tumigil ang krisis sa pinakasensitibong bahagi, pinayamang uranium. Sinabi ni Trump na binago ng Tehran ang posisyon at walang tunay na garantiya sa pag-alis nila sa bansa. Maaring magsalita ang Revolutionary Guard tungkol sa sorpresa, paghihiganti at paglaban. Pero alam nilang iba na ang usapan kapag nagpadala ng submarinong balistiko. Hindi ito pangkaraniwang banta. Ganito ang kilos na nagpapaalala sa rehimen ng Iran na pwedeng magdulot ng mas malawak na tugon ang anumang pagkakamali sa Hormuz. Mahalaga na hindi sumunod si Trump sa laro ng Iran gaya ng gusto ng Revolutionary Guard. Mahilig ang Tehran sa gray zone gamit ang dituwirang pag-atake, milisya, pagbabanta sa barko, drones at pagtanggi ng pananagutan. Epektibo ang taktikang ito kapag mabagal o magulo ang tugon ng kabila. Ngayon, inilagay ng White House ang estratehikong lakas sa mesa at ipinakita ito sa mundo.
Ang mensahe para sa Iran ay hindi lang basta magre-react sa bawat pang-uudyok. Magkakaroon ng maagang presyon, kitang-kitang presensya ng militar at paghahanda para pigilan ng Tehran na gawing bitag ang dagat. Ang kilos na ito ay mensahe rin sa Rusya at China. Binabantayan ng Moscow ang mga krisis na nagpapahina sa Estados Unidos. Sa pagpapakita ng Ohio-class submarino sa sensitibong lugar, pinapakita ni Trump na kayang kumilos ng hukbong dagat ng Amerika sa maraming harapan nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kalaban. Mahalaga ito dahil hindi nag-iisa ang Iran. Naghahanap ito ng suportang politikal, ekonomiko at militar mula sa mga karibal ng Washington. Hindi na bago ang paggamit ng submarino bilang estratehikong mensahe. Noong 2022 sa panahon ng matinding tensyon sa internasyonal, inilatala ng Central Command ng Estados Unidos ang isang bihirang pagbisita sa ballistic submarine na USS West Virginia sa dagat ng Arabia. Ang paglitaw na yon ay paalala na ang lakas ng Amerika ay hindi lang nakabase sa mga lantad na base, aircraft carrier o fighter jet. Ang pinakamapanganib na bahagi ay maaring nakalubog, tahimik at handa na. Noong 2023, inanunsyo rin ng hukbong dagat ang presensya ng USS Florida sa gitnang silangan, isang submarinong may guided missiles na ginagamit para palakasin ang seguridad sa dagat. Ang mga naunang pangyayari ay tumutulong maintindihan ang Gibraltar na yon. Kapag pinapakita ng Washington ang isang submarino, ang layunin ay maiwasan na isipin ng kalaban na ang katahimikan ay kahinaan. Ang pagkakaiba sa 2026 ay ang konteksto. Ngayon, direktang atensyon sa Iran. Negosasyong nuklear sa gitna ng tapat na usapan at ulat ng maliliit na submarinong Iranian na gustong dagdagan ng panganib sa dagat. Laging sinusubukan ng revolusyonaryong gwardiya na punan ng kakulangan nila gamit ang sorpresa at pagiging malapit. Kayang gumalaw ng maliliit na submarino sa mababaw na tubig, lumapit sa sensitibong ruta at magdulot ng pag-aalala sa mga tripulante ng komersyal na barko. Pero hindi nila nababago ang estratehikong balanse. Kumpara sa klase ng Ohio, napakalaki ng agwat. Ang Iranian model na binanggit sa kilos ng libo-libo ay maliit na submarino para sa baybayin, pinapagana ng diesel at kuryente. Dinisenyo ito para sa mababaw na tubig, maikling pagpapatrolya, palihim na paglapit at lokal na banta sa mga sasakyang dagat lalo na sa masisikip na daanan. Ginagamit ito sa pananambang, presyur sa rehiyon at asimetrikong digmaan. Samantala, ang submarinong Amerikano na ipinakita sa Gibraltar ay mula sa klase Ohio, isang estratehikong nuclear na platapormang idinisenyo para mag-operate malayo sa baybayin. Manatiling nakalubog ng matagal na panahon at magsilbing bahagi ng nuclear triad ng Estados Unidos. Sa madaling salita, naglagay ang Tehran ng kasangkapan sa dagat para manggulo sa rehiyon. Tumugon si Trump gamit ang isang platapormang pang-estratehikong command, may abot karagatan at lakas nuklear. Ganon din ang ibang bansa na gumagamit ng lohika ng pagpigil. Nagpapanatili ang United Kingdom ng mga nuclear submarine bilang huling depensa dahil kaya nilang mag-operate ng lihim. Pinoprotektahan ng Pransya ang soberanya gamit ang estratehikong puwersang submarino habang ang Rusya ay gumagamit ng mga submarino bilang simbolo ng kapangyarihan kapag may tensyon laban sa kanluran. Malakay ang puhunan ng China sa sektor na ito para palawakin ang presensya sa Indo-Pasipiko. Sa lahat ng kaso, ang submarino ay hindi lang sandata, kundi mensahe. At dun mismo, kung saan gustong kumilos ng palihim ng Iran, ipinuwesto ni Trump ang puwersa. Ang puwersang kinatatakutan ng lahat sa Revolutionary Guard na lumitaw. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng totoong impormasyon araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.